Panibagong vlog na naman tayo. Bakit nga ba sa ngayon pinaparami ko ang Rhode Island Red kumpara sa native chicken? Yan, no? At bakit nga ba napakagandang alagaan ng mga Rhode Island Red at maraming bumibili sa kanila? No, yan yung mga tatalakayin natin ngayon. Alam niyo naman dati, no, nagsimula ako sa native, kaya nga Pulomulok native chicken. Ang dami ko ng alaga, klase-klaseng manok ngayon. Pero, Pulomulok native chicken, dahil nga doon tayo nagsimula. No? At hindi tayo nakakalimot kung ano yung pinanggalingan natin, which is yung mga native chicken. Sa ngayon, may mga native chicken pa ako, pero hindi ko sila pinaparami. No? Yung pinapaiwin ko na lang ng native chicken ngayon ay ang mga darag. At i-cross ko lang sila soon, no, sa mga Rhode Island para sa mga upgraded native chicken, no, pangkarne, no. Yung native darag natin, i-maintain natin yung blood nila na darag lang po talaga. Kasi nga may naghahanap talaga ng magandang isabaw, no, which is yung marirecommend ko ay ang ating mga darag native chickens. Which is alam niyo naman, no, na masarap talaga ang lasa ng mga darag na native. Itong mga Rhode Island Red ba, masarap din ba? Sila yung the best para sa mga asal type, mga inasal, adobo. Yan. Kung ikukumpara ko naman sila sa mga adobo, yan, mas maganda yung karne nila kumpara sa native. Ang native medyo makunat and matagal pong lumaki. Kapag matagal lumaki, matagal makaka-harvest yung mga farmers, kagaya sa atin, no? Mga farmers tayo, at ayaw naman natin na matagal lumaki yung mga alagang manok natin. So, base po yan sa ating pagpapakain sa kanila. Bibilis yung paglaki ng mga alagang native chickens natin kung yung ipapakain natin, mamahalin din po na patuka. No? Yung mga nasa mga 50 to 60 pesos per kilo, which is hindi siya worth it kapag ganun yung pinakain natin sa ating mga alagang manok. Yung pinapakain lang po natin ay yung nakikita sa Agrivet, yung mga Integra 1, 2, 3, 4, Galimax 1, 2, 3, 21. Yun lang po yung mga pinapakain natin sa ating mga alagang manok. So, at saka, yung for growers naman, no, nag-a-add kami ng mga crack corn or mga anumang klaseng grains na available sa lugar ninyo. Yun po yung based sa sa experience, mas bibilis lumaki yung mga native chickens pag mamahaling mga feeds yung pinapakain, mga super high protein na mga patuka. Yan. So, bakit nga ba ang dami nag-aalaga ng mga Rhode Island Red? Rhode Island Red kasi napakaganda ng kulay. Terno sila, uniform, pulang lalaki at saka pulang babae. Yung mga baguhan nga sa pagmamanok, nahihirapan sila i-differentiate ang babae tsaka sa lalaki. Kasi nga halos uniform talaga. Yung mga babaeng, mga Rhode Island Red, may mga tapay din po. No? Halos same sa lalaki. Pero pag tumagal ng tumagal, malalaman nyo na naman yan. Mas darker ang kulay ng lalaki, mas malaki sila, mas malaki yung kanilang crowns, and mas itim yung kanilang buntot, mas mahaba. Yan. Ganun po yun. At syempre tumitilaok sila. May mga babae din naman na tumitilaok, no? Pero, sobrang ganda talaga alagaan itong Rhode Island Red. Mas mabilis silang lumaki at sila yung pinakamabenta na heritage chickens. Kaya sa ngayon, Rhode Island Red yung pinaparami natin. May naghahanap din ng mga Black Australorp sa atin, pero limited stocks lang tayo. Napapansin ko kasi mas nagagandaan talaga ako sa mga Rhode Island Reds. Black Australorp, sobrang solid din naman yung Black Australorp natin. Kaso nga lang, daming Pinoy na nagagandahan ng Rhode Island Red. May mga Pinoy din na ayaw ng Rhode Island Red. Pinipili nila yung Black Australorp. Kaya hindi din nawawala ang Black Australorp sa atin. At least may choices yung ating mga pumupunta dito. Yan. So, ano pa ba? Magastos ba pakainin itong klaseng manok na ito? Actually, magastos siya dahil nga pwedeng kumain ito ng 80 grams to 120 grams per head per day. Nakadepende sa manok. Pero, average talaga 100 grams per head per day. Yan. Malakas kumain pero malakas mangitlog. No? Unlike sa native chickens, ang native chickens po, no, kapag naabot na nila yung peak ng pangingitlog, sila po ay maglilimlim na.
na makakaitlog sila ng 8 hanggang 12. Nakadepende sa manok, no? Yung iba kasi umabot ng 15, 20 bago limliman yung kanilang itlog. So, hindi sila katulad ng Rhode Island Red. Ang Rhode Island Red po, no, ay hanggang halos araw-araw mangitlog sila. Yan. Yun yung kinagandahan ng Rhode Island Red. At hindi may naglimlim ba na Rhode Island Red simula nung una kong pag-aalaga? Yes po, meron, no? Natural sa manok na maglimlim kapag merong itlog. Kaso nga lang itong mga Rhode Island Red, may mga klaseng manok kasi, no? May mga breeds ng manok na kapag kinukuha natin yung kanilang itlog sa pugad, hindi po sila maglilimlim, no? Kasi nga gusto nila maglimlim kapag marami na yung kanilang itlog sa pugad, no? Yun kasing mga native chickens, halos sa lahat ng mga bloodlines ng native chickens ay kapag naabot na nila yung pinakamarami nilang itlog, yun na yung time na lilimlim, no? Yan, magiging broody. Yan, magiging broody sila kahit wala silang itlog. Umiinit yung katawan nila, no? Kailangan nila maglimlim. Yun yung ayaw ko sa isang klase ng native chicken. Yan. Kasi nga meron kaming mga incubators and hindi namin kailangan na maglimlim sila. Yan. Meron po kasing mga disadvantage kapag nagpapalimlim tayo ng ating mga alagang manok. Ano nga ba yung mga disadvantages kapag nagpalimlim tayo sa ating mga manok? Kapag naglimlim ang manok, hindi na po yan mangingitlog, no? Yun yung pinakapangit doon. Yan. Tapos kapag nagpalimlim tayo ng manok, nilagyan natin ng itlog, halimbawa marami sila, tapos nagpalimlim ka ng manok dyan sa isang pugad, no? Posibleng may mangitlog pa dyan habang naglilimlim siya. Yun yung pinakapangit. Habang may nangingitlog, nililimliman niya, tapos may napipisa, no? Hindi na uniform yung hatching date. Yun yung pangit. And halimbawa man lang na kapag may nangingitlog pa doon sa pugad, tapos doon siya naglimlim, posibleng mabiak yung mga itlog, no? At posibleng bumaho yung ibang mga itlog at pwedeng pumutok, no? Magiging toxic at damay-damay na yon, walang mapipisa. Yan, yun yung pangit. Kapag hindi po kasi uniform or hindi po magka-batch yung mga sisiyo, no? Mahirap po yan pagsabayin sa kulungan. Kasi nga iba-iba silang laki, no? Yung iba magiging bully, lalo na yung mga matatanda. Yung mga mas bata naman, sila yung nabubuli, kaya posibleng mahirap silang lumaki, no? Or magkakasakit sila kasi nga nabubuli sila doon sa loob ng brooder. Yun yung pinakapangit kapag nagpalimlim tayo. So, meron talagang disadvantage kapag tayo po ay nagpalimlim. So, ano naman yung mga yung advantages ng incubator, no? Sa new technology. Kapag gumamit po tayo ng automatic incubator, sabay-sabay po sila, uniform po yung laki nila, yung sizes nila, no? Kasi nga sabay-sabay talaga sila nilulunod sa incubator, niloload sa incubator, no? At sabay-sabay din po yung kanilang pag-hatch, no? So same age. At mas nakakatipid tayo sa space dahil nga pwede natin pagsamahin yung ating mga sisiyo dahil nga magkaedad po sila. Yun yung kinagandahan ng incubator. Yung disadvantages, halimbawa man lang na tumatagal ng mahigit 24 hours yung brownout sa inyo, hindi po kayo makakagamit ng incubator. Mas maganda po talaga yung incubator. Wala naman makakatalo sa natural, pero para sa farmers, modern farmer, mas maganda na ang incubator, no? Kapag nagpaparami tayo. Kung kunti lang naman pang konsumo nyo lang, hindi pang negosyo, ma-advise ko, palimlim lang, no? Yun po yung ma-advise ko sa mga gusto mag-alaga ng ganitong klaseng manok. Yan, no? So napakaganda pong alagaan dahil nga sobrang bilis din pong dumami at sulit na sulit yung pera, sulit yung pagod natin dahil kita nyo naman, napakaganda ng manok natin. So ako po si Pulumulok Native Chicken, no? Sana may natutunan kayo ngayon sa video natin at ako po nagsimula sa Native Chicken hanggang sa napadami ko yung breeds natin. So kung kakaunti lang tong breeder natin dahil nga nagkaubusan. So ito hindi ko po na yan ina-out, yung mga anak lang po nila. About sa sisiyo, may mga sisiyo tayo na pwede nyo makuha. Punta lang po kayo dito sa
ano namin sa Manukan, or contact nyo na ako sa contact number ko. So text lang po kung hindi ako matawagin kasi minsan busy din po tayo. Maraming salamat po mga ka-native, no? God bless po sa inyong lahat.